may gusto ka bang maging big winner? Sino ang nakikita mong big winner para sa'yo? Big winner? Actually, sa totoo lang, at this point, kahit sino kasi sa kanila ngayon, pwedeng maging big winner. I mean, pero ako, isang kapamilya, isang kapuso. Siguro, big winner ko sa kapamilya is Kung pababalikin ka ngayon, babalik ka ba ulit? oo naman po. Totoo? Yes, so, actually, tinanong ko na yan eh. 50-50 po, kasi sa totoo lang, of course, I wanna go inside to see my fellow housemates again. Feel ko kaya ko pa naman ilaban, but at the same time, nag-enjoy rin po kasi ako sa outside world. And I feel like this is the real world. Dito talaga yung nagagawa ko rin yung craft ko. May show ako ngayon, so nakakapag-acting ulit ako, nakakapag-taping ako. So I get to enjoy the outside world. Siguro sa loob ng bahay ni Kuya, namimiss ko yung quietness. Kumbaga sa loob ng bahay ni Kuya, kumbaga, walang opinion ng mga ibang tao. Kasi bawal namin pag-usapan yung outside world eh. So it was so peaceful and so quiet na hindi ko iisipin yung mga iniisip ng ibang tao sa akin. Nakakalimutan ko actually yung mga tao dito. On the outside world naman, it's too noisy, too loud, but at the same time, dito ko nagagawa yung mga pangarap ko eh. Nagagawa ko yung taping, nakakapag-arty ako, may mga endorsements, may mga work. So 50-50 po. Okay, two questions na. Sorry, babalikan ko yung day na na-evict ka. Kasi yung day na yon, ang daming nag-comment, ang daming ko din nabasang comment na para awang-awa talaga sa'yo with the way you look. Kahit naman ako na parang sabi nga nila, parang sana after that, makapag-consult si Ashley sa isang psychologist or ano, parang kasi nga, ang feeling ng lahat, sobrang depressed ka talaga, parang lutang na lutang ka. How are you after that? Ayun, have you consulted nga ba professional, ano? Kasi di ba, hindi naman masama yun if ever man. Siguro po kaya naging gano'n na lang yung itsura ko. Kasi, syempre sa loob ng bahay ni Kuya, all your emotions are heightened. And hindi lang naman po ko yung housemate na nagbe-breakdown talaga. Siguro mas hinighlight lang yun at mas in-air yung mga part ko na umiiyak. Pero lahat kayong mga housemates, we would cry. Because inside the PBB house, I think yun yung something special sa loob ng bahay ni Kuya. You get to know yourself more in a deeper level. Mas na-express mo kung ano ba yung nararamdaman mo. At yung mga hindi mo ina-acknowledge na mga scars or mga problems and struggles in life, dun mo talaga pwedeng pag-usapan, dun mo ma-realize na ito pala yung nararamdaman ko. So yes, nakita nyo naman, ang dami kong mga emotional moments inside the house. And feeling ko kaya umabot ng ganun kabigat, it's because it's something that I would not acknowledge. On the outside world, puro trabaho kasi. Parang ako parang wala akong time mag-mental breakdown because I have to do a lot of things. I have to do taping almost every other day. Tapos syempre, interactions with other people. Pero sa loob ng bahay ni Kuya, everything stopped. Mas maraming time to reflect on yourself. Paglabas ko, ayun, napagod na ako. Nob na lang ako, tulala. But at the same time, kaya gano'n na lang din yung reaction ko is because tinanggap ko na lang din na maybe hanggang dito na lang yung journey ko sa loob ng bahay ni Kuya. After, yung PBB naman, lahat kami alaga naman. So after, yes, I talked to a yes, may consultation po ng psychiatrist to check my mental health. And isa po talaga sa mga nakatulong sa akin to, keep going in life is yung mga suporta talaga ng mga tao. Sila po talaga yung nagpatibay sa akin emotionally and mentally. Kung hindi ko siguro nakuha yung ganong impression, baka hanggang ngayon tulala pa rin siguro ako. Kasi syempre, as a competitive person, gusto ko pang ilaban to hanggang kahit kalagitnaan lang ng show. But of course, being the first evictee is not something easy to accept. Nung time na yun, kaya tulala rin ako. Alam mo, ang daming tumakbo sa utak ko na talaga na baka, alam mo yung parang, I was so down. Parang inisip ko na, shocks, first evictee, nakakahiya. Oo, yun talaga yung naramdaman ko, nakakahiya. Kaya parang nasa baba na lang din yung tingin ko. Hindi na ako tumitingin kahit kanino. Kasi parang that's what I felt. But then again, I don't know, in God's grace and God's work, nag-iba talaga yung mundo ko. My life changed. And yun nga po, hindi ko rin po talaga in-expect na kukunin niyo akong endorser. Kasi as a first evictee, akalain niyo ako pa yung naging unang endorser sa PBB Collab. Ako pa yung unang housemate na nagka-endorser. Paglabas nilang lahat, Miss A, papakita ko sa kanila, guys, first evictee, but I am the first endorser of Not Slim. Ayun, so talagang everything happens for a reason. And siguro,
cut short yung journey ko sa PBB, pero on the outside world, I feel like this is just the beginning of more to come. Okay, sorry, last na to, Ashley. Last na lang, para lang, baka mamaya kasi ma-misinterpret. Na-mention mo kanina na parang yung about showbiz answer. Baka isipin, or kami tuloy medyo na paano, showbiz lang ba kami ni Ashley pagka kausap namin siya o tinatanong? So, ano ibig mo sabihin doon? Hindi naman, pag sabi ng showbiz answer, hindi naman pinipeke. It's more of, mas safe lang yung answer, mas alam namin sasabihin yung right words. Pero, ngayon, I'm more open. Ayan, sinabi ko na ngayon sa mga flaws ko in life, I'm more open now. Again, I'm still scared. Actually, hanggang ngayon rin naman na I'm back on the outside world. Natatakot pa rin talaga ako to express all the things I wanna say. Kasi isang naman na misinterpret na agad ng mga tao. So I feel like, diba, there are things na we just have to be mindful. So yun lang, bilang isang artista, I have to be mindful. Lahat kami, we have to be mindful of the things we say kasi it can use against us and di namin alam, baka mamaya sa ibang tao masama na pala yun. So, yun lang, mas nagiging mindful lang, hindi naman showbiz. We're just aware of what to say. Okay, thank you, Ashley. Congrats. Thank you, Mr. Host, Sir Sia, Marites University. And next is Mr. Ambet Nabus, Hello. Marites University. Ashley, Hello. congratulations. Thank you. Kitang-kita naman talaga ngayon ang kakaibang confidence mo kasi nakilala ka namin, madaldal ka na ngayon, doble ang pag-share mo. So saan ang gagaling ang ganitong klaseng inspiration? Nakita mo ba yung, at saka pangalawang tanong ko, since nasa outside world ka na, sino yung mga ini-enjoy mong makasama? Yung una muna, yung inspiration na naging ganyan ka na, punong-puno ng confidence. Siguro, dahil rin po sa sa appreciation ng mga tao binigay sa akin. Feel ko naman at the end of the day, kaya ganito yung nararamdaman ko at nararamdaman ng ibang tao. It's because of what I showed to people, like how I was seen. Pinakita ko na po talaga kung how I am as a person. Sila actually, sa loob ng bahay ni Kuya, ako yung naging inspirasyon nila, sa akin sila naging relatable. But on the outside world, sa kanila ako kumuha ng lakas nung kaka-edit ko lang. And now, I wanna continue to inspire them more with what I do in life, personally, and also sa acting career ko, sa mga next projects na gagawin ko, sa shows ko. Siyempre, bilang isang actor na sobrang passion ko talaga yung craft ko, I wanna keep inspiring and, siguro, give advices na rin sa mga taong, kasi actually after PBB, ang daming lumapit sa akin, tapos humihingi ng advice. May isa pa nga nagsabi sa akin na parang lumapit sila, gusto na daw nila maging independent, paano, ganyan. So parang I gained a lot of interactions of the people in the outside world. And I feel like isa rin yun sa mga, parang natutunan ko rin. The reason why I gained love from people, it's because I was able to interact with them in a way na I show how I am as a person. So, sila, yung mga naging inspirasyon ko. Ayan, itong mga Ash lovers. Sila yung mga nandun sa labas nung naibig ako. Hanggang ngayon nandito pa rin sila. So, salamat. So, ayun po. Wala tuloy ako. Pangalawa, yung mga na-miss ko on the outside world. Marami. Mga na-miss ko po. Paglabas mo ng PBB, yung gusto mo makasama ngayon na nasa labas ka na. Mga kasama. Gusto kong makasama. Yung pagkalabas ko, yung unang kong hinanap talaga is yung sister ko. Mavi kasi alam ko nandun na siya bilang host, nandun siya agad. Tapos syempre yung mom ko, bilang I'm trying to work things out and reconnecting with her. My loved ones, my friends. So, at saka yung dog ko, yun yung mga gusto kong makasama. Pero kung yung tanong niyo po ba, gusto ko makatrabaho? Hindi, yung gusto mo makasama, Ayun. mas makausap, makakabanding, yung na-miss mo talaga, kagaya ng mami mo. Yes, my mom. Opo, isa po talaga siya sa mga taong una kong naisip. Kasi before I left the house, syempre doon na ako nakatanggap ng letter from her. So, it's a interaction with her. So, yun po. Okay na kayo ng mami mo? Kumusta na Hindi ang pa muli? 100% fully okay. Kasi syempre 3 years din po kami hindi pa nakapag-usap. So, Okay. it's not an easy fix. We have to take it easy, take a lot of time na talagang mapag-usapan ko ano yung mga nangyari and to just, be happy and move on, na fully healed talaga kami. So, we're taking things slow and I think doing good naman po. Open na yung communication between Yes. the two of you. Nagkita na kayo, Hindi pa, nag-uusap lang po muna kami kasi Oo. hanggang doon na lang po. Okay, PBB pa rin ako. May gusto ko bang maging big winner? Sino ang nakikita mong big winner para sa'yo? Big winner?
Actually, sa totoo lang, at this point, kahit sino kasi sa kanila ngayon, pwedeng maging big winner. I mean, pero ako, isang kapamilya, isang kapuso. Siguro, big winner ko sa kapamilya is si Esnir. Inside the house kasi, talagang, he's not just a comedian, pero there's so many deeper layers in him na mas relatable din actually siya na tao, and his story is inspiring. At sa kapuso naman, syempre kay Shuvi, best friend ko yun eh. Oo, on the outside world, siya yung totoo kong housemate. We live together. So siya yung totoo kong housemate and siya po yung totoo kong kadugo. Pero medyo sad lang na hindi pa kami nag-amot sa bahay ni Kuya. Opo, pero bago naman siya pumasok sa bahay ni Kuya, nakasama ko siya. Isa siya sa mga taong una ko pong nakita. Pag uwi ko ng condo ko, nandun siya. And she hugged me. Nag-moment kaming dalawa. So, she's my big winner sa kapuso. Okay, thank you for that. Last question na lang ako. Nung nasa loob ka ng bahay ni Kuya, paano mo mini-maintain yung beauty regimen mo? Kasi iba ang galawan doon, mas marami kayong oras. So, paano mo? Syempre, with Lux Slim. And aside from Lux Slim, syempre kailangan rin natin alagaan. Habang nagla-Lux Slim ako, nagja-jog ako around the pool area. Kasi syempre hindi naman pwedeng inom lang tayo tapos feeling natin gagana lahat. Syempre may kailangan ng physical activity rin. So, yun, after I drink Lux Slim in the morning, I do siguro mga 20 laps around the pool. Para mas, yes po, yun po yung ginagawa namin kasi walang gym sa loob. So, nagla-laps po kami. And yeah, itong 4 seasons na flavor, ito yung may appetite suppressant. So, if you drink that, medyo mawawala yung gutom mo. So, that's how I maintain my my figure. Tsaka syempre, bilang walang budget sometimes, kahit gutom na gutom ako, ininom ko na lang to para hindi na magutom. Oo po, umabot na kami sa punto na toyo rice na talagang kinakain namin. Yes, madam. Tsaka yung chips, yun na lang ulam namin. Totoo po talaga. Tsaka yung taro, kasi may free naman kaming bread. Ginagawa po namin yung spread sa bread, yung taro, para lang at least may palaman man lang or lasa yung kinakain namin. Ang galing. Miss Anna, di ba nakakatuwa yung endorser mo, kabisado niya yung mga produkto Oo at nga talagang, eh, di ba? ang galing eh. Ako nga hindi ko pa na-try na maging jam yung taro. Oo. Pero sila na-try na. Tapos hindi ko pa rin na-try na i-freeze yung yung Oo, melon, yes. yung avocado. Pero sila, palagi pala nilang ginagawa. So, sa mga sabi ko, ma-try nga. Nauna pa sila, di ba? Madam, sa panahon ng taghirap, kung anong meron ka, ang dami ka talaga mapapaisip kung ano pang pwedeng gawin. Ay, bonus question na lang. Kumusta na yung sports activity mo, yung pagiging figure skater mo? Ano nang ginagawa mo dyan? Sa skating naman po, after Hearts and Ice, nag-stop na muna ako mag-training. At saka, kaya ko pa rin naman po mag-skating, pero now kasi priority ko is skating, nasa lolong po ako now. So, yun po. Pero anytime I can go back, and feeling ko hindi naman mawawala yung skills ko sa skating kasi passion ko na rin po yun. Thank you and congratulations Thank you again. po.